Sagittarius, kumusta po kayo guys? Okay, so Sag, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating mga reading. And kung kayo ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo guys. And i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi po kayo guys updated sa ating mga bagong upload. Ayan. So Sag, ano ba ang reading natin? Ang reading natin guys, ano ba ang kaganapan sa inyo ngayong first quarter ng taong 2024? Bakit natin ito ginagawa? Para mag-guide ka, magkaroon ka ng hope, kung ikaw ay nadadown, may pagdadaanan ka ngayon, or mag-guide kita. Okay? Sa kung ano yung mga dapat mong iwasan, at ano ba yung mga dapat mong i-claim ngayong first quarter. So, tingnan natin guys, sana matuwa ka sa aking effort. Okay, so Sag, tingnan natin. Ano po ang gabay kay Sagittarius ngayong first quarter ng taong 2023 Spirit Guide? Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Ayan guys, maganda pa rin na alamin nyo ang inyong Sun, Moon, Rising, and Venus sign, no? Kasi baka may iba pang mensahe sa inyo dyan sa inyong Moon and Rising, no? And alam mo na yan. Tingnan natin. Okay, using ko lang upo ko guys. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Hindi ko alam guys, ba't parang napaka-energetic ko ngayon. So, nakakatuwa lang. Talagang pag talaga eclipse, no, hyper. Tignan natin. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Ano pang kanilang gabay ngayong first quarter ng 2024? Oh my God! Nakakatuwa lang guys. Tingnan mo naman parenthood. And I think magiging maayos ang love life ng mga Sagittarius. Merong isang tao dito guys na ibabalyo ka. Merong isang tao dito guys na pahalagahan ka, mamahalin ka, ikikare ka. And kung ikaw ay single parent, tanggap niya yun guys. Pero kung ikaw naman ay may karelasyon, i-work out nyo to guys. Mas ma-appreciate ka ng person mo ngayong first quarter ng taong 2024. Okay? So, parang fresh ka na ulit. Pagpasok pala ng taong 2024, parang mararamdaman mo na parang kang bagong tao, guys. Okay? So, tingnan natin. Sag. Sagittarius. Meron tayo, oh my God. Tignan natin. May peace of mind. Kapayapaan. Alam nyo guys, ang ganda ng energy na nasasagap ko. Para ka lang nakalutang sa langit, sa hangin, na parang napaka-relax lang ng energy. Strategy. May mga ginagawa ka dito, Sag. Or gagawin. Ayan, so Sag, napaisip ako dun sa card mo, no? Kasi, tignan mo care, I think, ngayon, maayos ang daloy ng love life mo, nalilibang ka, nag-enjoy ka. Nandun sa point na may nakikita ako dito, guys, sa parang may babawi, may mag-e-effort, and mukhang maghihirap talaga yung taong to sa pag-e-effort. Sag, pasensya na, no? May kumatok kasi. Oo. So, tignan natin, guys, no? Ang nakikita ko kasi inyo, Sag, magkakaroon ka daw ng mga bagong idea. Kasi ito, ma-overload ka eh. So, I think magiging busy ka. Nandun ka sa point na, I think ito yung current energy mo. Ito yung energy mo ngayon, taong 2023, bago matapos ang taong 2023, no? So, ang nakikita ko sa'yo, magiging busy ka, lagi kang nag-iisip ng mga plano, paano mo susolusyonan yung mga problema, bills, mga bayarin, mga miscellaneous. So, yun yung mga iniisip ng mga Sagittarius. Kumbaga, diskarte talaga yung ginagawa nyo. And pagpasok ng taong 2024, first quarter, magbubunga yan guys, no? Meron na nga isang tao dito na pahalagahan ka. Ngayon, parang kailangan mo daw munang mag-self-love. Huwag mo daw masyadong i-pressure yung sarili mo. Mahalin mo lang yung sarili mo, no? Mag-relax ka lang dito, Sag. May nakikita ko rito guys na may mga blessing na paparating pa sa inyo, Sag. Yes, mukhang may pagtatalo dito. Pero alam mo, Sag, mag-relax ka lang dito.
So, ang lucky number mo ngayong first quarter ng taong 2024 ay 3, 43, 48, and 67. Tignan natin, guys. Tignan natin. Ano pa po ang kaganapan kay Sag? Meron tayong exploration. So, I think marami kang may experience talaga ngayong first quarter. Kasi mukhang mag-explore ka eh. Kumbaga, lilibangin mo yung sarili mo. Though nalilibang ka naman talaga, sa nakikita ko rito, ngayon parang meron kang mga hobby na nag-e-enjoy ka rito, magaan sa pakiramdam, masaya sa pakiramdam. So, hayan. Okay? Relax-relax lang guys. Yan ang nakikita ko. So, tingnan natin. Meron tayong priorities. Diba? Magpo-focus ka sa mga priority mo ngayong 2024. First quarter. Meron, diba? May travel ako nakikita sa inyo guys. Then ending din kasi guys yung world. So I think meron na pong ending na mangyayari. May matatapos. Pero alam mo yung matatapos na to guys. Pabor sa'yo kasi nga i-release mo na yan. Ito nga, na-overwhelm ka na nga rin minsan. Meron kang itatry dito. Then, kung hindi mag-work, let go. Parang gano'n. Fulfillment. Wala akong masabi, kundi puro enjoyment lang ang may experience mo ngayong first quarter, guys. Yun lang talaga yung na-feel ko. Mag-e-enjoy ka, mag-e-explore ka, magre-relax ka, magiging kampante ka. Okay, magiging masaya ka sa pag-e-explore na to, guys. Okay? So, tingnan natin, guys. Pagdating sa love life, sa love life po ni Sagittarius. May nakikita ko guys property dito Sag na parang aayusin din daw po ngayong first quarter. Itong property na to. Oo, kaya parang may pag-travel yung iba sa inyo. Kung nasa ibang bansa ka, baka uwi ka para dito sa property na to. May aayusin ko yung mga documents, titulo ng lupa, or kung ano man to guys, aayusin nyo, no? Then parang maayos naman siya guys. Oo. Kailangan mo lang dito maging matalino. Bakit? Kasi nga parang may agawan pa rito ako nakikita. Kaya dapat maging matalino ka. Okay, tingnan mo naman no, tambak-tambak yung mga paperworks na iniisip mo dito, dinadala mo, daladala mo. So tingnan natin pagdating sa love life po ni Sag, love life po ni Sag. So guys, meron tayong Queen of Earth. Meron tayong Judgment. Meron tayong Page of Fire. Meron, okay, isa lang yung kukunin natin, dalawin lang. Meron tayong Four of Earth. Okay. So guys, pagdating sa love life mo, Queen of Earth, puro pag-explore talaga guys yung nakita ko. Magiging masaya ka lang, gagawin mong kampante yung energy mo, magre-relax ka lang, puro diskarte din ang nakikita ko sa iyo guys. Pero nandun ka sa point na hindi mo na ipipressure yung sarili mo, no? Nandun ka sa point na para bang life is too short, gawin ko na lang maging masaya. Yun ang nakikita ko sa inyo guys. And kontento ka eh. Yun ang nakikita ko sa energy mo. Kontento ka sa kung anong meron ka. Hindi ka yung para bang mataas ang ambisyon. Ang gusto mo na lang dito guys, masettle yung mga problema mo. Ma-release na yung mga dapat ma-release. Yun lang yun. And kung may problema guys, hindi mo na yan guys masyadong pagtutuunan ng pansin. Okay? So, meron ako nakita rito guys, pagdating sa love life mo, Judgment, maaring may conflict na nangyari sa'yo ngayon. Maaring pagtatalo, sigawan yung nakita ko, and hindi maganda yung energy. Pero sa pagpasok ng taong 2024, tignan mo naman yung Page of Water. Merong isang tao dito guys na ibabalyo ka. Kasi na-feel niya rin guys na parang tanggap mo siya sa imperfection niya eh. And ikaw, nung natagpuan ka niya, sobrang emotional ka. Ang dami mong hinanakit sa buhay mo.
na maaaring siya guys yung mag-overcome nung hinanakit na yun guys. Siya yung tutulong sa'yo na mawala yung mga sakit na yan. Tuturuan ka ulit magmahal na tong taong to. So, new person. Tignan natin. Love advice. Meron po tayong soul. Oh, di ba? Your soul is preparing to reconnect, trust in the process. Oh my God. Mukhang ano pa to, soulmate mo pa tong makakatagpo mo guys. Okay? So, tignan natin. Meron tayong religious factor. Ayan, religious factor. Meron din tayong pay attention to the red flag. So, I think may conflict pa rin, guys. Sabihin na natin, yes, tanggap ka nito. Maaari kasi foreigner siya or iba yung paniniwala niya. Magkaiba kayo ng relihiyon, magkaiba kayo ng paniniwala, or maaaring hindi kayo, guys, nagkaintindihan. May ibang usapan na iba yung dating sa kanya, iba rin yung naging dating sa'yo. Okay? So, ayan. Sag, ito lang naman ang inyong reading hanggang sa muli. God bless and love you all. Thank you.